Magandang araw, mga kaibigan. Welcome sa Tito Ver TV. Isang araw na naman ng puno ng talakayan ang ating matutunghayan, mga aral na maari nating matutunan sa ating araw-araw na pamumuhay. Nung nakaraang Holy Week, bawat isa sa atin ay nagnilay sa mga bagay na ginawa ni Jesus sa ating buhay. Isa sa pinaka-highlight ng ating pagninilay ay ang cross ni Jesus. Ngunit isang katanungan na naman ang sumagi sa aking isipan. Ang katanungang nagsasabing, ano ang maaaring gawin ng cross ni Kristo sa ating buhay? Ayon sa aking pananaliksik, ang cross ni Kristo ay higit pa sa isang simbolo. Ito ay isang paalala ng pinakadakilang sakripisyo at pinakadalisay na pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa sangkatauhan. Pero ano nga ba ang maaring gawin ng cross sa ating buhay ngayon? Ayon nga sa Isaias Kapitulo 53, versikulo 4 hanggang 6 na nagsasabing, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo dapat ang tumanggap. Ang talatang ito ay isinulat ni Isaias 700 years bago ipinanganak si Jesus. Hinulaan na niya ang maaring daanan ni Jesus na paghihirap. Dito makikita natin na hindi pa tayo isinilang, may plano ng Diyos na iligtas tayo. Ganun ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ngunit ano nga ba ang magagawa ng cross sa buhay natin? Una, ang cross ay nagdadala ng kapatawaran. Sa cross, ipinako si Jesus upang akuin ang kasalanan ng buong mundo. Kung tayo'y lalapit sa Kanya, tatalikuran ang ating mga kasalanan at manalig sa Kanya. Matatanggap natin ang ganap na kapatawaran. Hindi lang ito basta patawan, ito ay bagong simula. Tinanggal niya ang bigat ng ating kahapon. Sabi nga sa Isaias Kapitulo 53, versikulo 5 na nagsasabing, sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Ayon naman sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 24 na nagsasabing, sa Kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Pangalawa, ang cross ay nagbibigay ng layunin at direksyon. Sa pamamagitan ng cross, naintindihan natin na tayo'y may halaga at may layunin. Hindi aksidente ang ating buhay. Kung si Jesus ay namatay para sa atin, ibig sabihin may dakilang plano ang Diyos para sa ating buhay. Tinuturo ng cross kung paano mamuhay ng may kabuluhan, sa kababaang loob, paglilingkod at pag-ibig sa ating kapwa. Pangatlo, ang cross ay nagpapalakas sa panahon ng pagsubok. Ang cross ay isang paalala na si Kristo ay dumanas ng sakit, kahihiyan at kalungkutan. Kaya naiintindihan niya ang ating pinagdaraanan. Kapag tayo'y may problema, may sakit
o nagdurusa. Ang cross ay nagsasabing hindi ka nag-iisa. Pang-apat, ang cross ay nagdadala ng pag-asa sa kabila ng kamatayan. Ang cross ay hindi katapusan ng kwento. Pagkatapos ng cross ay may muling pagkabuhay. Ibig sabihin, may pag-asa kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Kung si Jesus ay nabuhay muli, may bagong buhay din para sa atin, dito man o sa kabilang buhay. At ang panglima, ang cross ay nag-uudyok sa atin na mabuhay para kay Kristo. Kapag nauunawaan natin ang lalim ng ginawa niya sa cross, natural lamang nagugustuhin natin na sumunod sa Kanya, hindi bilang utang na loob, kundi bilang tugon ng Kanyang pag-ibig. Tinuturoan tayo ng cross na magpatawad, magmahal at maging liwanag sa iba. Sa huli, ang cross ni Kristo ay hindi alaala ng Kanyang kamatayan. Ito ay pintuan patungo sa buhay na ganap at kasiya-siya. Binago nito ang ating puso, ang ating pananaw at ang ating kinabukasan. Kaya't tanungin natin ang ating sarili sa bawat araw na ganito: dala ko ba sa aking puso ang cross ni Kristo? At nabubuhay ba ako bilang patutuo ng Kanyang pag-ibig? Maraming salamat sa panunood. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Huwag kalimutan ang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa video na ito sa maraming tao upang maging daluyan tayo ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli nating pagkikita. Have a great day, everyone.